Magandang araw sa inyo lahat mga bro. So ngayon araw ay dito tayo kay bro. Service tayo mga bro ng Mio Sulti. Ito mga bro, ang nangyari dito ay lumubo yung battery. Naka-full wave na siya pero mali naman yung naggawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro, di ba? So marami tayong tutorial sa YouTube dito, sa Facebook. Ito naka-full wave na kasi hindi naman to ang stock na rectifier ng Mio Sulti or Sporty. Alas peres lang. So dito mga bro, meron po yung 5 wire. Ayan o. Meron tayong itim, meron tayong orange, green, pula, tsaka dilaw. So, itong dalawa, yung pink, tsaka yung dilaw, dapat papunta yan ng stator. Dapat papunta dito yan mga bro. Ngayon dito, tama naman yung kabit kaso hindi binunot yung dilaw. So, yung dilaw na kasi yan mga bro, papunta yan ng ilaw. So, kapag hindi nyo binunot yan, ang mangyayari dyan, kung, di ba, ibabattery operated yung headlight. Ngayon, sasalubungin siya ng AC kasi mayroong connection yung dilaw na yan papunta dun sa headlight. Ngayon, kapag hindi nyo pinutol, kagaya nito, pagpalagay natin na hindi nyo tinapan dito, pero mayroon pang isang wire na papunta dun sa, ayan, papunta dun sa may headlight. So, kaya, dapat ang mas proper o yung tama, dapat hinalas nitong dilaw. Okay, so tama naman yung ginawa dito. Yung itim, dinugtungan ng pula, at ito na yon. So, nakakabit siya dito sa dilaw, which is tama naman. Tapos yung puti, dito rin siya sa puti. So, tama rin naman. Yung pula, papunta ng battery, tama. Yung green, papunta sa itim. Ayan o. Ayan mo bro. Yung green, diba? Yung green, nakatap siya sa itim. Ground, papunta dito sa ground ng Yamaha, yung itim. Ang problema, yung isa. Hindi na nakatap. So, ang purpose dito mga bro, ng itim na yan, ito yung control or nagko-control ng voltahe. Kapag kapuno na ang battery, ikakat niya yung supply na hindi na siya mag-charge. Kapag itong itim ay nasupply nyo ng positive. Ngayon, kapag hindi nyo supply ng positive yan, tuloy-tuloy nyan bibigyan ng supply ang battery hanggang sa lumobo. Asa na yung bro? Asa yung battery? Napaabot niya. Battery pa? Ayun, yung lumobo. Ito yung kakabit natin na bago. Ito yung lumubo. Sumisingaw na rin po. Singa. Buti nga hindi sumabog kasi yung nagawa ko nito mga bro ay sumabog talaga siya. Angat yung driver, umangat yung driver. Ayun may tumatagas na yung ano niya. Diba? Lobo na yan. Kita niyo yan Diba? Lobo na siya. So, ito mga bro, iayos natin to. So, tanggalin natin to mga to. I-rewire natin ng bago lahat kasi nakakalat lang dito. Yan, pinagsisingit-singit lang. So, idadaan natin sa mga proper na daanan. Tatanggalin natin yung dilaw. Okay? Tatanggalin natin yung dilaw. Tapos, ang kukunin natin dito, yung puti at saka yung itim. So, dito naman sa Sulti mga bro, hindi nyo kailangan kalasin yung stator kasi naka-floated na talaga ang ground piece nya. Ayan. Stator na yan dyan, nasa loob nito. Hindi na natin kailangan kalasin yan. So, ayusin na lang natin ito mga bro. Okay? Tapos, papalit tayo ng mas malakas na pang-full wave. Ito yung ginagamit natin mga bro. So, TTGR, ayan, 5 wires, green, TTGR regulator. So, ito yung ginagamit natin kapag nagpapalakas tayo ng charging. Ayan, so same color coding lang yan mga bro. Ayan may mga wire din yan, green, pink, dilaw, itim, tsaka green. So, sa pagkakabit, halos gagayahin nyo lang ito mga bro. Ganun, tama naman yung kabit nya. Kulang lang, ang mali lang dito, hindi nilagyan ito ng positive supply. Okay? Hindi nilagyan ng positive supply. Tapos ito hindi binunot. Doon lumobo yung battery. Ayan. Kasi ito, ang mangyayari nito mga bro, sabi ko nga sa inyo kanina, pag hindi nyo binunot, pagka pinupulive kasi, automatic binabattery operated yung ilaw. So magiging battery operated. Ngayon, itong dilaw, AC po yan, sasalubungin yan. Magsasalubong yung dalawang supply doon. AC at saka yung DC magsasalubong. So magkakaproblema pa rin. Kaya, nasira yung battery. Buti na lang, hindi sumabog. Maganda pa Matagal na ba sa ito bro? Linggo pa lang. Sa buwan pala. Hindi ko pala ito masaya. Ito mga bro, bagong bili kasi ito sa Kabuyaw. Taga Kabuyaw. Saan sa Kabuyaw? Sa may makalagpas lang po ng Yanas Lagpas ng Yanas. Baka mamatid lang. Yun, mamatid. Mamatid dyan, sa mamatid. Yan mga bro, so hanggang dito lang. So ulitin ko sa mga nagpupulwib mga bro. Ayusin nyo na lang yung mga ganitong kasi wirings. Mahirap, baka masunog. Ayan. Okay naman itong ginamit. Mukhang lihuwa yung ginamit. Ito. Shower. Shower. Ayun Shower na rectifier.
So hindi tayo nagamit ng ganito. Liho at TTGR lang yung ginagamit natin ano mga bro. Okay din naman to pero mas tested ko kasi mga bro talaga ito. Matagal ko nang ginagamit. Tsaka yung lihuwa. Yan. Ito bro, 1 buwan lang warranty nito. Tirahin mo ng tirahin. Kaya pag nasira, papalitan natin ng bago. Yan. So kabit na natin mga bro. Mamaya update ko ulit kayo kapag nakabit na natin. Ito mga bro, so bali tapos na po natin gawin ano. So naka-install na yung ating Amaron. Ano price dito mga bro? Ito ay nasa 1.5 pag binili nyo. Matibay naman kasi ito mga bro yung Amaron, makunat po yan. Mas makunat pa yan dun sa ibang mga battery ng mga legit na mga battery. No, nasubukan na natin. Tapos ito yung kinabit natin na TTGR mga bro. So pakita ko muna sa inyo bago natin i-tape kasi isasarado natin to bago natin i-tape. Ayan, ulitin ko mga bro. Ito yung sa akin dito, hindi ko na kinunik. Bali, ang tinanggal ko na yung puti at saka yung itim. Okay, yun yung dulo-dulo ng stator. Puti, tsaka yung itim. Yan. So, dinugtungan natin ng wire. Ayan, yung wire na to, dinugtungan natin. Ito na yan, yung lumabas. Yung dalawang wire, di ba? Ngayon, yung puti tsaka yung itim, ikakabit nyo lang dito sa dilaw at saka sa pink. Okay lang yan magkabaliktad. Halimbawa, nang baliktad nyo yung kabit, wala akong problema po yan. Yan. Tapos yung itim, ito yung hindi nakakabit. Yung itim, naglagay tayo ng wire, nagpagapang tayo ng wire, papunta dito sa light brown. Yan. Yung light brown naman mga bro, yan yung ating accessory wire ng Yamaha. Okay, sa lahat ng Yamaha. Ito yung wire na pag sinusi nyo, automatic may ilaw na yan. Nakakabit yan dito sa may susian. Yung ating accessory wire. Ito yung itim, di ba? Tapos yung dalawang natitira, yung green, ikakabit nyo yan dito sa ground. Yung solid na black, yan yung ground ng Yamaha. Tapos yung red, kakabit nyo rin sa red. Yan din yung red nito. Ayan, red ng battery yan. Yun lang, ang wiring yan mga bro. So napakahalaga na lalagyan nyo ng positive supply. Ngayon, kung nagtitipid kayo, mga bro, di ba ang kailangan ng itim positive supply? Pwede nyo siya itap dito sa, pwede nyo itap yan dito sa red. Ang kaibahan nga lang, nagkakaroon tayo ng yung tinatawag na parasitic consumption. Kasi ito, yung brown, hanggat hindi nyo ino-on, wala ring supply itong itim. Okay, ganun yan. Ito naman na pula, kahit naman naka-off yung susian nyo, ito, kahit naka-off yung susian nyo, may laman yan. Okay? Kaya kung itatap nyo itong itim dito sa pula, ang mangyayari, kahit naka-off yung, kahit naka-off yung susian, meron tong laman na positive. So, meron tong mga capacitor, meron tong mga electronic parts sa loob. So, nagko-consume siya ng battery kahit nakapatay ang susian. Yun ang magiging problema. O, ang mas proper, ang mas tama, yung itim, ikabit nyo dyan sa accessory wire. Yan. Yan. Ngayon mga bro, so bago natin yan i-tape, kasi magkakabit tayo ng, mag-aabang kasi tayo mga bro ng relay. I-relay natin ng busina, tapos lalagay tayo ng fuse. So, hindi ko na ipapakita sa inyo mga bro yung kakabit natin. Kasi mahaba naman yung video natin. So, marami naman tayong video nyan sa YouTube kung paano mag-install. Ngayon, para malaman natin mga bro kung goods yung ating full wave, so kailangan meron kayong tester, o meron tayong voltmeter. Tama-tama, may voltmeter dito si bro, Shark King. So, kabit lang natin to sa battery mga bro, para masigurado. Kasi pagka, sabi ko sa inyo, ang full wave mga bro, pagka lumagpas ng 16 volts pataas, overcharge na yan. So, possible na lumubo ang battery or magputok ang mga ilaw. Ayan. So, so kabit muna natin dito. Ayan. So, ang charging natin, So, ang charge ng battery ay 12.5. Ayan. Kita nyo naman, 12.5. Bro, panda rin mga bro. Para magkaalaman na. Ayan. Nandito pala tayong mga bro sa barangay. Ang lamot ba bro, barangay? Barangay Lamot dos. Ayan. Ayan mga bro. So, umaandar na yung motor. Ayan, antayin natin. 12.9, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6. Pataas ng pataas yan. Ayan o. Ag 14.1. Try mong birit-biritin bro. Huwag mo lang sasagad. Ayan. So, kahit anong birit nyo dyan mga bro, hindi nyo mapapaabot na 16 yan. Birit-birit mo bro. Ayan. So maglilimit lang siya dyan. Ayan. Okay, so ganun mga bro ang full wave. Ano? Ito yung lalo na yung mga nagsasabi na cut yellow lang. Diba meron tayong stock charging, kinakat yung yellow para mag full wave. Sablay pa rin yung mga bro. Ano? Minsan gagawa tayo ng video kung ba't nasabi kong sablay yun. Ayun o. 14.6 charging natin. Ayun, buksan mo ilaw bro. Yan, mga ilaw. Ayan. Bukas ang ilaw, 14.3, 14.4. Buksan mo signal light bro. Ayan, bukas ang signal light, 14.1,
Ayan. So, napakatas ng charging. So, pag nirip nyo yan, possible pang tumaas yan. Ayan. Diba? 14.5, 14.4. Buhay ang load. Ayan. Okay, mga bro. So, ganun lang. So, healthy yung ginawa natin, mga bro. So, dahil okay yung ginawa natin, ano na yan, ititip natin to ng ayos, isasalansa natin, tapos, ayan, titip na natin to para hindi siya nakakalat. Diba? Tapos, yun lang. Magkakabit lang tayo ng relay sa busina para ma-install na natin yung relay. So hanggang dito lang yung video natin mga bro. So shoutout pala kay, ang pangalan mo bro? Kennedy. Ayan, Kennedy. Ayan, shoutout bro, kay bro. So hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.